Ang pagbabaon po ng mga Hapon ay hindi po yan naka-straight pa ilalim, isang diretso, hindi po yan. Pagka yan ay sinimulan mong hukayin kung saan lumalabas yung aura ng gold na nalulukit po ng locator kapag triangle, yan po ay may kahulugan. Bakit po dyan may entrance? Yan po ay pasasabugin na nila yan para tatabag po yung lupa diyan. Ang una po masasagupan nila dito ay poison. Napakatalino po ng Hapon na kapag ibinaon nila sa lupa ay itinago pa nila sa ilalim ng lupa. Tandaan nyo po mga katits, huwag na po kayo dito dadaan. Isang magandang araw po at magandang buhay sa ating lahat mga kababayan at mga katiits. At muli po ay ibabahagi ko ang akin pong kaalaman para po sa mga katiits natin na papasok sa pagiging treasure hunter. At muli po ipinapaalala ko, ang treasure po ay hindi nakabaon lang o nakadireksyon ng straight pa ilalim, hindi po yan. Halimbawa po yan mga katiits, sa mga katiits po natin na ang pagbabaon po ng mga Hapon sa isang treasure ay hindi po yan naka-straight pa ilalim, isang diretso, hindi po yan. Dahil kung yan po ay naka-isang diretso pa ilalim, marami na pong yumaman at nakakuha na po ng mga gulbar. So katiits, napakatalino ng Hapon na kapag itinago po nila yan sa ilalim ay mas itinago pa po yan sa ilalim, kaya hindi po ganun kadali na kuhanin po natin yun pong ating hinahanap. At sa nakikita ko pa rin po mga kababayan, mga katiits, sa atin pong mga katiits na gumagamit ng long range locator, single antenna o maging anumang locator ang kanilang hawak, kapag naglukit po sila sa bundok sa kanila pong area at nakita po nila yung deteksyon ng gold, katulad po nito mga katiits, ito po yung inilulukit ng atin pong locator o ng iba po na gumagamit. Ang pamamaraan po nila na dito po nila nalulukit yung gold o aura ng gold, dyan po yun sumisingaw. So ibig sabihin mga katiits, dyan na po nila yan huhukayin. Bago po nila hukayin yan, gagamitan po nila yan ng Japanese one o aura meter. So ito ganito mga katiits, pagka yan ay sinimulan mong hukayin, diyan pa lang sa pormirong yan, kapag dyan ka huhukay sa deteksyon ng gold kung saan lumalabas yung aura ng gold na nalulukit po ng locator, ay 1 feet pa lamang o 2 feet, makikita ka na po dyan ng mga iba't ibang klase ng batong maliliit na iba't ibang kurte. Kadalasan po dyan ay makukuha mo rin po sa 1 feet o mahigit 1 feet, yun pong isang triangle. So ibig sabihin mga katiits, kapag triangle, yan po ay may kahulugan na ang tatrabahuhin mo po pailalim ay trabahong kalabaw. So yan po yung kahulugan ng triangle. So kadalasan sa nakikita ko po sa mga katiits natin, na dyan po sila naghuhukay sa detection po ng gold, ng aura ng gold na dyan po lumalabas. So ibig sabihin iniisip po nila na naandyan na po yung gold na kapag hinukay po nila yan mga katiits, at dyan na po nila matatagpuan yan. So napakatalino po mga katiits ng Hapon, hindi yan basta ilalagay lamang ng isang diretsyo, at kapag isang diretsyo lamang yan ay makukuha mo na po yan dyan yung gold. Ang nakakakuha lamang po na isang diretsyo na gold ayun po ay yung mabababaw lamang. Ang pagbabaon po ng mababaw na gold ay yan po yung mga nagmamadali na hinahabol na po sila ng mga Amerikano na wala na pong panahon. Yan po yung mga pagbaon sila ng mababaw na gold bar sa pagmamadali nila. Pero katiits, kapag ikaw ay dito naghukay, tinuturo ng locator kung saan po dyan nalabas yung aura ng gold. So kapag hinukay nyo po yan dyan, dyan na po yung mga batong malalaki. Dire-diretso po yan na malalaking kamada po ng bato yan. So ibig sabihin po niyan, kaya nilagyan po ng mga Hapon na mga batong malalaki yan na dyan mismo sumisingaw yung aura ng gold, ay yan po ay dyan huhukay ng mga taong
na hindi alam kung ano po yung proseso sa pagkuha po ng items. Kasi siyempre, yan po ay kapag dyan mo sinimulang hukayin, yan ay aabutin ka dyan ng mga ilang taon at halos 2 taon, 3 taon dahil nandyan po yung malalaking piles ng bato. Sinadya po yan na talagang lagyan ng malalaking bato dahil yan po yung makapagpaabala, makapagpasagabal sa atin pong pagbaba sa ilalim. So pinapaalala ko rin po mga katiits na ang load po, ang gold o treasure na ibinoon po ng hapon, yan po ay nagle-letter L sa ilalim. Ganyan po yan. So ibig sabihin kapag yung mga treasure natin na naghukay dyan, dumire-diretso pa ilalim at nalampasan na po nila yung drip na kung kailangan sila magtunnel at dire-diretso po sila, kadalasan wala na po silang nakukuha at nawawala na po yung deteksyon. So mga kababayan, mga katiits, ito po yung pamamaraan ko kung paano hinahanap yung volume po na itinago po ng hapon sa madaling paraan, na ito po yung ginagawa ko at ito po yung pamamaraan na kapag ako'y tumutulong sa ating po mga kababayan, personal kong pinupuntahan, ay iba po yung pamamaraan na ginagawa ng Treasure Hunter Mindoro Gold Vlog sa paghukay ng atin pong detection ng locator. Hindi pa ako dito dumadaan na kung saan dito po yung singawan lamang. So may mga pamamaraan ako katiits na akin pong ibabahagi sa inyo, sana makatulong at pwede naman po ninyong gawin kung paano po yung pamamaraan ko, na ganito po talaga. Hindi ko naman sinasabi na ako'y magaling, pero ito po yung base sa naging karanasan ko, experience ko, na lahat po ay ganito yung mga ginagawa na akin pong sinusubaybayan at akin pong na-experience sa buhay. Mga katiits, at ito po yung tinatawag na detection ng aura, na ibig sabihin po dyan lumalabas yung aura ng gold. At nandito naman po sa ilalim yung pinakang gold niya, yung deposito niya, nandito po yan. So ibig sabihin mga katiits, mula po dito sa deposito ay meron po yung ginawang tubong lupa na maliit pa sa stick na sigarilyo, lubid, na yan po ay lupa na may chemical na nakahayhay po dyan yung lubid, at yan po ay pag matigas na po yung binalot nila yung lubid ng chemical na lupa na tuga, yan po ay pag hinila po yung lubid na yan, magkakaroon po ng iwan na butas. Yun pong lupa na may chemical na yun po ay matigas, na kapag pinala po natin basag na po yun. Habang tinatabunan po nila yan pataas, ay dyan po lumalabas yung aura na singawan ng gold. Yan mga katiits. So ibig sabihin, nandito po yung deposito, ginawan po nila ng tubong lupa na maliit pa sa stick ng sigarilyo, at dyan po nila pinalabas. Kaya kadalasan dito po sila naghuhukay at sinasabi nilang nandito na po yung ating vault o kaya po yung ating deposito. So ito po yung pamamaraan na aking ginagawa mga kababayan. Una po dyan, kapag nalukit ko na po itong singawan ng aura ng gold, so ibig sabihin lalayo po ako dito ng 10 meters, at ganun din po din 10 meters din po mula po dito. So ang gagawin ko po dyan mga kababayan ay matapos ko pong ilocate ito pong singawan ng aura ng gold, ay hahanapin ko naman po yung volume ng tubig. So ibig sabihin wala po dapat bala yung locator natin kapag hahanap po tayo ng volume ng tubig. So ang volume po ng tubig ay hindi po kasama sa detection po ng gold o aura ng gold kung saan lumalabas po yung gold. Ngayon kapag hinanap ko na po ang volume ng tubig, dito po ako nakatayo, 10 meters layo po dito sa detection ng gold. Ang locator po ay magtuturo ng volume ng tubig
na naandito po yan. So ibig sabihin ito po ay mayroong distansya na 12 meters ang layo mula po sa volume ng tubig, o 10 meters hanggang 7 meters po yan, o 12 meters pataas. Yan po yung layo ng volume ng tubig galing po sa aura ng gold. At pagkatapos niyang katiis na akin po yung ilocate ang volume ng tubig, ay babalahan ko naman po siya ng simento ng hapon. Una po dyan, mapapansin nyo, magkalayo po sila, yung ito po ang aura ng gold at saka po volume ng tubig. Kapag idinitik ko po, binalahan ko ng simento ng hapon, ang locate po ng ating locator ay dyan po yan. May pag-itan po yan na 1 metro o 1 metro at kalahati o kulang na 1 metro. Nandyan po ang detection na simento. So ito mga katiits, pagkatapos kong ilocate po ang simento, nabala po niya isimento sa ating locator, ang ginagawa ko po dyan pamamaraan ay binabalahan ko pa rin po ng alkitran. So ibig sabihin, dito rin po ako tatayo niyan, o kaya din po sa bandang are, o dito po 10 meters. Kapag natuklasan ko na po kung nasan yung volume ng tubig, ay ibabala ko naman po yung alkitran. Ang detection po ng alkitran ay magkakasama po yan. Nandyan din po yung alkitran. Sunod ko naman po ibabala, tatanggalin ko itong pambala ko ng alkitran. At nakalayo din po ako ng 10 meters by 10 meters. Hahanapin ko naman po yung bomba. Ang bomba po ay naandito rin, magtuturo ang ating locator. Diyan din po yan. Magkakasama po sila. At pagkatapos po niyan, tatanggalin ko yung bala ng bomba. At ang akin naman po isusunod ay poison gas. Ayan, ito mga katiits. Ang alkitran, simento ng hapon, poison gas at bomba ay magkakasama sila. Yan. So ibig sabihin, yan po ay nasa iisang deteksyon. Ito mga katiits, kung iisipin po natin na bakit po magkalayo yung volume ng tubig sa aura ng gold, at yun pong ito pong bala na 4 na poison gas, simento, alkitran at bomba ay nandito sa posisyong ito dahil naandito po ya ang deposito. Nasa ilalim po yan mga katiits. Yan, magkakaroon na po tayo ng ideya na nandito na po yan sa ilalim. Bakit po ang gold ay nandito po malapit po dito sa volume ng tubig? Dahil ang gold po ay dapat laging malapit sa volume ng tubig para hindi po masira yung aura ng gold. Ayan, ito po mga katiits yung akin pong base sa akin pong mga na-experience. At ganito pa rin po, pagkatapos po niyang aking ilukit na yan, ang kabuuan po nito ay isusunod ko naman po mga katiits yung paglukit po o paghanap ng entrance kung saan po tayo dyan dadaan sa madaling paraan po na hindi po tayo dadaan dito sa aura ng gold dahil napakahirap po dito. Aabutin po tayo dyan ng mga taon bago tayo makababa dyan dahil malalaki ang pile ng bato nyan. Nasadya po yung inilagay, inihulog po dyan yan ng mga Hapon para mahirapan po yung bababa diyan papunta po doon sa deposito. Yan po yung nagpapasagabal sa atin. Ito po yung pamamaraan na aking ginagawa mga katiits. Hahanapin ko po yung entrance. Ang entrance po dyan ay nasa bandang north. Yan. Yan po mga katiits. Nandiyan po yan. So sa pamamagitan pa rin po mga katiits ng 10 meters ang layo mo at dito 10 meters din at din babasihin mo po yan mga katiis, magkukross ka rin po dyan, pakross yan. Hahanapin mo naman yung entrance. Ang locator po natin ay magtuturo ng entrance, kaya dapat po yan ay susundan natin yung ating locator. Ito po ay matatagpuan natin ang entrance dito sa pamamagitan ng locator na mayroon po yung bato diyan. So ibig sabihin mga katiis, tatamaan po talaga yan ng bato dahil meron po yung entrance. Ang layo po niyan, pinakamalayo po niyan ay 50 meters. Kung ang big load po niyan ay malaki, kung malaki po yan ang deposito nakalagay diyan. At kung mababaw-babaw naman po yan ay hanggang
40 meters, 30 hanggang 25 meters at 15 meters. Papunta po yan dito. Base po yan doon sa big load, o kung malaki po yan 50 meters. Kapag wala pong bato dito, magkakaroon po yan ng all tree na marker po yan diyan. Naandyan po sa tapat mismo yan. At may mga bato pa rin po yan. Kung may mga bato dyan na magtuturo po yan arrow. May mga tatak po yung tunnel, may tatak po din po yung Y, na ito po yung ituturo niyan, yung entrance. Bakit po dyan may entrance? Ay ganito yan mga katiits. Kaya nilagyan po yan ng entrance pababa. Kung biglod po yan, medyo malayo po yan, para ang hagdanan po niyan ay hindi po biglang sirok pa ilalim. Dandahan po yan, magdidrip pa ilalim. Dahil dyan po dadaan yung general, at titingnan po ng general yung items kung okay po yung paglalagay niyan. Pag nakita na po yan ng pinakamataas, ay babalik na po yung pataas, yun pong general, at ibabalik na po nila yung lupa diyan. Mag-iiwan po sila ng marker diyan na matutulis, at kapag hindi na po nila tinakloban yan na matagal ang pagtataklob, yan po ay pasasabugin na nila yan para tatabag po yung lupa diyan. Ang lupa po niya sa ibabaw ay nakakurb na po yan, at dadagdagan na lang nila sa ibabaw na parang walang nabawasan. So ito mga katiits, ito po yung pamamaraan ko kung paano ko hinahanap na sa madaling paraan sa pagtuklas po do sa tamang deposito po ng atin pong hinahanap. At sa pamamagitan po ng tunnel, kahit po yan ay isinarado na nila at gagamitin mo po yung tunnel sa ibabaw ka, malalaman mo po sa pamamagitan po ng bala na pag natapatan mo po ya ang tunnel na yan, na kahit isinarado po yan dahil binutas na po nila yan, ay konektado na po yan doon sa bala natin na pantunnel. So ibig sabihin mga katis, kapag nilakad mo yan mula dito sa volume ng tubig, yan, nasa ibabaw ka, gagamitin mo katiits yan ng dalawang single antenna, magkukurs po yan. Magkakaroon ko na po ng ideya na ang tunnel ay papunta po doon sa volume ng tubig. Doon po yan mga katiits. Yan po yung pamamaraan na ginagawa ko. At ito mga katiits, sa pamamagitan po ng video ito, sana po ay makatulong sa inyo na huwag na po kayo dito dadaan dahil mahihirapan po kayo dito. Ito po ay kapag dito kayo dumaan ay magli-letter L din po yan. Ito po yung tamang daan na yan po ay walang mga batong malalaki yan. Mag-iiwan lang po sila dyan ng mga marka na bato na mga tulis. Ibig sabihin dire-diretso lang po mga katiits, yun yung pong pagpunta. Dahil dito po, kapag nakarating na kayo dito, makikita nyo na po yung bolt diyan mga katiits. At kung dito naman po sila dadaan, at dito po ay magdidrip po sila papunta din ang una po masasagupan nila dito ay poison. Pangalawa po yung bomba. Yan, dyan na po yan mga katiits. Kaya yung kadalasan dito marami pong nasasawi dahil nandyan na po yung bomba. So wala na pong paraan dyan para magdrip ka po ganyan, dahil ito po ay may mga malalaking bato na yan na nakapalibot diyan, kaya hindi ka pwedeng lumihis. So ito po yung tamang daan mga katiits. Ganito po yung inyong gagawin. At dito po kayo dadaan, wala pong sagabal yan diyan, at matutumbok nyo po yung load. Kung dito naman po mga katiits, sa pamamagitan bakit po hindi nalaan dito sa ibabaw, dahil nandito po yung nadidetect na po kung saan nakatapat na po yung items. So dito mga katiits ay hindi nyo madidetect ng bala gold, dahil po ito ay mayroong pang black. Hindi po dyan pinasingaw yung aura ng gold. Dito po yung pinadaan. So ang pinasingaw lang po dito, yan yung mga poison gas, yung alkitran, bomba, at semento ng Hapon. Dahil isa po ito sa mga palatandaan na ginagawa po ng Hapon. Yan, dyan po yan. At hindi po di kayo dito dumaan dahil dyan po ay mayroong batong malaki. Nakapile po yan, malaking bato na wala pong wala po dyang lalabas na detection na gold, kundi yun lamang pong bomba na kung saan alin po yung magkakasama.
At ito po mga katiits, yan po yung pamamaraan ko kung paano ko po hinahanap yun pong ating hinahanap sa ilalim. Dahil ang pagtatago po ng hapon ay hindi po ganun kadaling kuhanin. At napakatalino po ng hapon na kapag ibinaon nila sa lupa ay itinago pa nila sa lupa, sa ilalim ng lupa. Yan po mga katiits, yan po yung pamamaraan na ginagawa din ng hapon. Ika nga, yung pagkakulimbat ng mga hapon sa iba't ibang bansa ng mga gulbar ay hindi na po ganun kadali lamang nilang ibabaw na isang street pa ilalim at ganun kadaling kuhanin, sapagkat sila ay buhis buhay yung pagkakuha nila dyan. Siyempre itatago po nila yan ng hindi agad basta makukuha. At mga katiits, mga kababayan, muli po sana makatulong po itong aking konting video na ito sa ating pong mga katiits na bagong palang papasok sa pagtitreasure. Tandaan nyo po mga katiits, wag na po kayo ditong dadaan. Kung mapapansin nyo po yan mga kababayan, ay nagkakaroon po ng dalawang deteksyon. Yan, magkakaroon po ng dalawang deteksyon yan. So yan po ay ginagawa ng mga hapon na palabasin po yung dalawang singawan, tatlong singawan para ang mga tao maghuhukay ay malilito. Hindi po yan ganun kadali. Kaya pero isa din po yan, ang pagpapasukan yan sa loob pa rin po yan, sa ilalim pa rin, dito pa rin yung makukuha. Muli po mga kababayan, mga katiis, maraming salamat po muli sa inyo lahat sa patuloy po na nanonood ng aking mga in-upload na video. Hanggang sa muli po, pagpalain tayo ng maraming biyaya at higit po ang magandang kalusugan. Maraming salamat mga katiits.